Sinalag ng Malacanang ang paninisi ni Cavite 4th District Representative Kiko Bazaga kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakasuspindi sa kanya sa Kamara. Sa isang post online, sinabi ni Bazaga na sinuspindi siya dahil sa pagsasalita niya laban sa anya ay pandarambong ng Pangulo. Ang sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ginagamit lang ni Bazaga ang pangalan ng Pangulo para mabigyang katwiran ang mga ipinapakalat niyang disinformation. Ang mga post ni Bazaga ang batayan ng ethics complaint laban sa kanya. Itinuturing ang mga ito bilang disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng Kamara, kaya sinuspindi si Bazaga ng 60 araw. 249 na kongresista ang bumoto pabor sa committee report, 5 ang tumutol, at 11 ang nag-abstain. Palalayain na ang 9 na Pilipinong crew ng MV Eternity Sea na binihag ng grupong Houthi noong July 7 sa Red Sea. Ang sa DFA, nakatakda silang ilipat mula sa Yemen papunta sa Oman. Inihahanda na ng Embahada ng Pilipinas at ng Migrant Workers Office doon ang mga hakbang para sa ligtas at agarang pag-uwi ng mga tripulante Pilipino. Nagpaabot naman ng Pilipinas ng taus-pusong pasasalamat sa Sultanate of Oman para sa kanilang tulong at kooperasyon. Hindi lang po mga flood control project ang pinaiimbestigahan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang LTO gusto masiyasat na ICI ang mahigit 900 milyong pisong halaga ng proyekto na noong 2020 pa nasimulan pero hanggang ngayon ay hindi magamit ng ahensya. Saksi si Joseph Moro. Sa bisa ng inspection order mula sa Makati Regional Trial Court, pinasok ng mga tauhan ng NBI at Philippine Competition Commission ng condo unit ni dating Congressman Saldico. Pakay ng NBI na makakuha ng mga ebidensya na magpapatunay sa umunoy lutong bidding kaugnay sa flood control projects. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may nakuhang mga dokumento na may kaugnayan sa bidding at flood control projects. Ayon sa NBI, pag-aaralan kung paano magagamit ang mga na-recover sa unit ni Co para sa case build-up. Sa Sandigan Bayan 6th Division, not guilty plea ang inihain ng 9 na dating opisyal ng DPWH Mimaropa na kapwa-akusado ni Co sa kasong malversation of public funds. Kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Kahit non-bailable ang kaso, maghahain ang ilang abogado ng mga akusado ng petition for bail. Nila mahina ang ebidensya, pero giit ng prosekusyon matibay ang hawak nilang ebidensya at tututulan nila ang petisyon. Sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nagsimula na ang live streaming ng mga pagdinig. Unang humarap si Laguna 4th District Representative Benjamin Agarao Jr. na idinawit ng mag-asawang Pacifico at Sara Vizcaya sa panghihingi umuno ng komisyon o kickback. Hindi raw kilala ni Agarao ang mag-asawa at itinanggi ang umunoy pag-advance sa kanya ng 9 million pesos sa pamamagitan ng isang Alvin Mariano. Kinumpirma ni Agarao na isang kontraktor si Mariano. Ano ho kaya ang motibo naman ng mga Vizcaya? Why are they implicating you? Hindi ko po alam kung ano po ang motibo ng mag-asawang Vizcaya. Wala po akong masabi kasi nga po, hindi po ako nakaupo doon sa sinasabi nilang panahon. Natural lang po, sa sarili ko po, ayaw ko pong palampasin ang kalapastangan ng ginawa ni Vizcaya sa aking pagkatao. Ngayong buong linggo, tuloy-tuloy ang gagawing pagla-livestream ng ICI sa pagtestigo ng mga kongresista katulad na lamang ni House Majority Leader at Presidential Son Congressman Sandro Marcos. Ipinapatawag din ng ICI si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Pinaimbestigahan naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang listahan ng 80 proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Along the Davao and Matina rivers. Dun sa 80, mahigit kumulang kalahati ay mga congressional insertions. Ibig sabihin wala sa NEP, pero naipasok sa GAA. Hindi lamang mga flood control project ang mandato ng ICI na imbestigahan. Naghain ng Land Transportation Office kanina ng bulto-bultong dokumento kaugnay sa Central Command Center o C3 project na nagkakahalaga ng 946 million pesos pero ayon sa ahensya ay hindi nagagamit. May mga dapat na cameras na dapat ilagay all over the Philippines. Wala po yung mga nangyaring yan. At saka hindi po siya, sa totoo lang, hindi po siya gumagana.
Saka overpayment, may overpayment pa po ito na 26 million. Isa lamang yan sa 3 proyekto ng SunWest sa LTO na pinuna ng Commission on Audit sa 2024 Annual Audit Report nito. Halos 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrata sa LTO ng SunWest. Kasosyo o ka-joint venture ng SunWest ang 3 iba pang kumpanya para sa C3 project contract na pinasok nila at ng LTO noong 2020. Batay sa audit report, sagot noon ng LTO sa COA, ibinigay ng supplier ang lahat ng requirement at wala umanong overpayment sa proyekto. Sa press conference kanina, sinabi rin ng LTO na may inimbestigahan pa silang mga proyekto. Yun pong 2 na tinatapos ko, which is yung infrastructure na 2 building, 3-story each, 500 million, almost 1 billion yung 2. Overpriced po yun. 1,200 square meter ang floor area at 499,500,000 ang halaga. Roughly 400,000 per square meter. Rough estimate. So, kitang-kita po. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mataas ng tsansa maging bagyo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, anumang oras ay posibleng pumasok na ito ng PAR. Huling namataan ng LPA, 1,210 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At sakaling maging bagyo, tatawagin itong Wilma. Posible itong maglandfall o tumama sa Eastern Visayas o Caraga region sa weekend. At posible ring unti-unting maramdaman ang epekto nito sa ilang bahagi ng bansa simula sa Huwebes. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan at localized thunderstorms ang magpapaulan sa bansa. At base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan bukas ng umaga sa Palawan, extreme northern Luzon at Samar provinces. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas malaking bahagi na ng northern Luzon ang ulanin. At kasama rin ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central at Eastern Visayas, Negros Island Region at Panay Island. Sa Mindanao, may mga pag-ulan din sa Caraga, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen. At hindi naman inaalis ang tsansa ng thunderstorms sa Metro Manila. Umaasa ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapatutunayan ng resulta ng medical evaluation ang sinasabi nilang cognitive impairment ng dating Pangulo. At si Vice President Sara Duterte nakadalaw sa ama sa The Hague, nakapag-usap daw sila tungkol sa politika. Saksi, si Salima Refran. Ito ang unang dalaw ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang ibasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC ang apela nila para sa interim release. Kumusta po si Tatay Digong after sa rejection po? Hindi niya banggit kanina, ma'am. Actually, hindi ko na tinake up kasi ayaw ko na ako yung Tama. ganda yung usapan namin sa politika. May konting usapan about sa pamilya pero karamihan sa politics at ano yung nangyayari. Sa inilabas na desisyon ng ICC Appeals Chamber nitong Biyernes, hindi nito tinanggap ang 3 argumento o grounds na inilatag ng kampo ni Duterte. Sabi kasi ng depensa, hindi naman tiyak na magiging banta si Duterte sa mga testigo. Hindi nila isinaalang-alang ang kakayahan ng magiging host state na in-neutralize ang sinasabing panganib sa pagpapalaya kay Duterte. At hindi isinaalang-alang ang humanitarian conditions gaya ng medical condition ni Duterte. We have an 80-year-old man suffering from cognitive impairment. How can a man like that flee? The risk of intimidation, the risk of threats to witnesses and the like, and once again, somebody who's suffering from cognitive impairment, sometimes he forgets information 5 minutes after you give it to him. We work with the former president on a daily basis. We know about his situation, the court doesn't. Dismayado pero hindi niya nagulat ang dating Pangulo. He's disappointed, but he's hardly surprised. In fact, we told him that never in the history of the International Criminal Court has a suspect been released when charged with crimes against humanity. So if we'd have succeeded, it would have been miraculous. Sa Biyernes, inaasahang lalabas ang resulta ng medical evaluation ni Duterte. We hope that the evaluation of the medical experts will prove that we are right in our submissions. We work with that man on a daily basis, and we find it extremely difficult because of the impediments that he's facing. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Pagkahaba-haba man daw ng gabi, darating din ang umaga. At sa gitna ng mga kalamidad at problema sa korupsyon ng bansa, paano nga ba sasalubungin ang Pasko na may pag-asa?
Pinusuhan yan sa Barangay Saksi online. Bumuhos ang ulan nitong linggo, pero bumuhos pa rin sa EDSA Shrine ang mga nagprotesta kontra korupsyon. At sa gitna ng pagtitipon, may lumitaw sa kalangitan, isang double rainbow. Namangharian ang mga nakakita mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Base sa nakuhang impormasyon ng GMA Integrated News Research mula sa UK National Meteorological Office, nabubuo ang double rainbow kapag ang sinag ng araw ay 2 beses kung mag-reflect sa isang patak ng ulan. Marami ang naniniwalang ang rainbow ay simbolo ng pag-asa, na sa tuwing uulan, na simbolo ng pagsubok, lumilitaw ang bahaghari. Pero sa panahon ngayong mainit ang usapin ng malawakang korupsyon sa bansa at napakabahal pa ng mga bilihin, may sisilip pa kayang pag-asa? Ayon nga sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, inaasahang hindi maaabot ng Pilipinas ang economic growth target nito sa ikatlong sunod na taon ngayong 2025. Dahil daw ito sa isyu ng katiwalian na nagpababa ng kumpiyansa ng mga investor maging ng consumers. Pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talaga po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at also with the help of the people, na sana maabot natin ang target. Tinanong namin ang mga kapuso online, sa dami ng isyong kinakaharap ng bansa ngayon, sasalubungin mo ba ang Pasko ng may pag-asa? Hiling ng isa, sana malampasan na ang mga problema sa bansa at managot ang mga dapat managot. Ang mayayaman lang daw ang makapagdiriwang ng Pasko. Paano naman daw ang mahihirap? Tila nawala na ng pag-asa para sa bansa ang isa pang netizen. Kung ikukumpara raw sa cancer, nasa stage 5 na raw ang sakit ng bansa. Pero may mga nananatiling positibo ang pananaw, gaya ng isang netizen na nagsabing ang buhay ay laging mayroong pag-asa. Gumawa pa rin daw ng mabuti at kapalaran na raw ang bahala sa mga taong masasama. Sabi ng isa pang netizen, hindi hadlang sa pagdiriwang ng Pasko ang mga kurakot. Kahit kapos, magiging masaya pa rin daw, basta kasama ang pamilya. Ipagpasalamat daw sa Diyos na kahit anong hirap ng buhay ay nakakaalpas pa rin dahil sa Kanya. Sabi rin ng isa pa, anumang issue ang dumating sa bansa, hindi nito mapipigilan ang sambayan ng Pilipino na ipagdiwang ang matagal ng tradisyon ng Kapaskuhan. Huli or makulong yung mga sangkot sa korupsyon. Feeling ko naman masasalubong ng mga Pinoy yung Pasko ng with hope. With hope pa rin sana kasi tao naman tayong lahat, siguro may mabuti naman po siguro sa kanilang side. Si Jesus naman yung sineselebrate ngayong Pasko, kaya sasalubungin ko pa rin yung Pasko na with hope. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Muli pong kinilala ang mga programa at personalidad ng Kapuso Network sa Anak TV Seal Awards 2025. Saksi, si Bernadette Reyes. Pinili ng libu-libong magulang at professionals bilang child-friendly and child-sensitive shows ang mahigit 20 programa ng GMA. 24 oras. At isa ang 24 oras sa mga binigyan ng Anak TV Seal Award. In the age of misinformation and disinformation, it is all the more incumbent upon media to create content that is truthful, factual, relevant, and right. Asahan po ninyo na amin po yung ipagpapatuloy hanggang sa hinaharap. Maraming salamat po muli sa Anak TV. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang 24 Oras Weekend at Unang Hirit. Gayon din ang kapuso mo Jessica Soho at mga programa mula sa GMA Public Affairs Group. Mga programa mula sa GMA Entertainment Group. At 3 programa ng GMA Regional TV and Synergy. Sa GTV, 5 programa ang ginawaran ng pagkilala.
Dinomina rin ng Kapuso Show sa pangunguna ng 24 Oras at Kapuso Mo Jessica Soho ang top 10 favorite programs. Sa unang pagkakataon din, iginawad ang Anak TV Seal Online 2025. Panalo riyan ang mga programa ng GMA International na Pinoy at Sea, Hanap ng Pusong Global Pinoys at Global Pinoy Unlimited. Pinarangalan naman bilang Hall of Famer si Alden Richards na isa ring Net Makabata Star Awardee. Ang parangal na ito ay ginagawad sa online influencers, digital creators at artists na ginagamit ang kanilang platforms para makapang-inspire, mang-educate at makapagpakalat ng kindness sa digital space. This is another reminder for me to keep on pursuing, keep on giving inspiration to a lot of people, especially the kids who is watching and looking at us from afar with the things that we do. Kapwa awardee ni Alden sina ex-PBB Celebrity Collab housemates Will Ashley at Mika Salamanca. Gayun din si Caprice Cayetano ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Anak TV Makabata Star Television awardee naman sina David Licauco, Barbie Forteza, Gabby Garcia, Shaira Diaz, Marco Massa at Chris Chu. Ito lamang ay sumisimbolo na may ginagawa kaming mabuti para sa ating mga kabataan. For us to be chosen, it really means a lot. And it's, like I always say, it's an inspiration for us and a motivation to continue to do better. You play a very important role in influencing the growth and the future development of mga bata. Pag may Anak TV Seal nakalagay o nakadikit sa programa, ibig sabihin, hindi dapat matakot, hindi dapat mabahala ang mga magulang o yung mga guardian kasi hinimay-himay na yan ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.